Binigyan linaw ni Mayor Ramil Rivera na kilala bilang si RBR na kasalukuyang tumatakbo bilang vice-alkalde sa bayan ng Cabiao, Nueva Ecija ang umano'y mga maling paratang sa kanya. Yung mga kalaban ko, developer to eh. Ang sabi doon nung kalaban ng anak kong mayor, din na lumalaban, pag hindi natin tinalo si RBR, baka bigyan lahat ng bahay, yung taong walang bahay dito sa Cabiao, wala na tayong maibentang bahay, magsara na yung kumpanya natin. So kaya nila ako kinakalaban, hindi dahil sa gusto nilang tumulong sa tiga Cabiao, kundi dahil sa naaapektuhan yung kanilang mga hanap buhay. Yung aking mga kalaban sa politika kumuha ng 2 commander, no? Kumbaga sa kwan pinatahimik na natin yung mga commander na yun Nawala na ng pangil yun, nawala na ng pakpak. Ngayon binuhay na naman ng aking kalaban. Binigyan ng pera, binigyan ng sasakyan, binigyan ng armas. Yan ang problema namin. Ipinaliwanag din naman ni RBR ang tungkol sa binungkal na kalsada na umano'y idinadaing ng mga residente sa bayan ng Cabiao. Katino ng kalsada, pinagsisisira Grabe itong mga tao na to. Yung mga kalaban ko sa politika, alang ginawa kundi siraan yung... Siraan ako dahil sira yung kalsada. Ngayon, nagpunta ako sa DPWH, sabi ko sa kanila, bakit hindi natin gawin yung kalsada ng kaya niyang i-accommodate yung mga malaking truck. Kapalan natin, no? Kapalan para sigurado hindi mababasa. Yun, ang mapa-approve ko sa DPWH sa tulong ni Congressman Pascual, nakahingi kami ng allocation para sa bayan ng Cabiao. Hindi lang Cabiao, buong distrito ng 4th District. Ngayon po, kasalukuyang ginagawa yung mga kalsada. Ang ginagawa na naman ng kalaban ko, ako yung dinidiin na may kasalanan. Alam niyo po, itong proyekto na to ay proyekto ng Department of Public Works and Highway. Tayo lang po ang nag-post na gawin ito, pero hindi po tayo ang nagpapa-implement ito, kundi ang Department of Public Works and Highway. Ako naman po, masasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, konting tiis lang, konting tiis. Kasi after nito, napakaganda na lang kalsada natin. Lalo na yung mga motorista, yung mga maseselan sa sasakyan. Darating ang araw, mga ilang buwan pa, magandang-maganda na yung kalsada natin, hindi na masisira yung sasakyan nyo. Samantala, sa patuloy na paglalahad ni Mayor RBR ay kanya ring binigyang pansin ang kasalukuyang tumatakbong konsehal kaugnay sa umano'y patuloy na paninira nito sa kanya. At ako po naaawa kay Jomar Wicoco kasi gusto kong manalo, lahat ng paninira sa bayan ng Cabiao ay kanyang ginagawa. Tandaan nyo po ito, yung mayor nyo po, matalino po yung mayor nyo. May pinag-aralan, kayang-kayang gawin lahat para sa bayan ng Cabiao. Hindi ko po hahayaan na yung mga pumapasok dito, lalo na po yung SEPDEX na yan, kung yan walang deklarasyon galing sa national government at yan makasisira sa taong Cabiao, makasisira sa kalusugan ng tao, di po natin papayagan yan. Ibinida naman ni Mayor RBR ang mga naging pagbabago ng bayan ng Cabiao sa ilalim ng kanyang pamumuno na muli pang lalago kung sakali man na sila'y mananalo ng kanyang anak ngayong nalalapit na eleksyon. Makikita mo, mula sa pagpasok mo ng Cabiao hanggang dulo ng Cabiao at looban ng Cabiao, may mga establishmento na. Nung dumating ako, ang negosyo lang dito, ang nagninegosyo nasa 300 plus lang na tao ang negosyante. Ngayon kulang 2,000. Yung Jomar Wicoco, ito po nakasama ko noong 2016. Konsehal po namin siya. Nung lumalaban kami. Ang problema po kasi, ang sabi ko noon, pagka kami nanalo, ang LGU Cabiao ay bibili ng lupa, gagawing sementeryo at ipamimigay sa tao. Ito pong tao na to may puninarya. So ayaw niyang pumayag, ang katwiran niya, pagkayaran namin manalo, siya ang bibili ng lote, siya ang gagawa ng sementeryo, ibebenta niya sa tao para daw makabawi siya sa gastos niya. Sabi ko sa kanya, Jomar, ano ba magiging gastos mo? Ako tumutulong sa lahat ng gastos mo. Ano ba ang babawiin mo sa bayan ng Cabiao? Kaya nga tayo nandito para tumulong, hindi para kunin ang pera ng tiga Cabiao. Sabi niya sa akin, kung ayaw ko daw yung gusto niyang mangyari, ihiwalayan na raw niya ako, iiwanan niya ako sa politika. Matapos na nagawang pagpapaunlad sa bayan ng Cabiao, binigyan diin ng pamilya Rivera na kanilang titindigan ang mga nais silang pabagsakin. Kaming mag-ama, halo na yung aking anak na lumalabang mayor,
hindi pa kami satisfied dun sa sitwasyon ng Kabyo ngayon. Kaya nandito pa rin kami. Kasi marami pa kaming gustong gawin. Gusto namin ang kalahati ng Kabyo ma-industrialize natin. Para lahat ng tiga-Kabyao hindi na dadayo sa ibang lugar. Dito na lang maghahanap buhay. Nagbigay mensahe naman ng naturang alkalde para sa mga residente na maging mapanuri at mapagmatsyag sa bawat sitwasyon. Mensahe ko sa ating mga kababayan dito, sobra po ang paninira ng ating mga kalaban, pero sa kabila nun, nandito kami, matibay pa rin kaming naninindigan para sa inyo. Kami po ay nandito hindi para makipagsiraan, kami nandito para bumuo ng isang mabuting pamayanan. Kaya pag-aralan nyo pong mabuti, tingnan nyo mabuti kung sino ba ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang nagsisinungaling, at pakiramdaman ninyo ang bayan ng Kabyao, anong buhay nyo noon, anong buhay nyo ngayon, para malaman ninyo kung meron ba kaming nagawang maganda o wala kaming nagawang maganda sa bawat pamilya dito sa bayan ng Kabyao. J. Martin, J. Ares, News and Public Affairs.